Hanggang ngayon mga boss, marami pa rin ang nagtuturo sa former president natin na siya ang may hawak ng D sa Southern Philippines. Ano po kaya sa tingin nyo? Totoo po kaya ito talaga, itong mga alegasyon na ito? Isipin nyo yun, yung dating PNP colonel na si Acerto, which tao niya yan, mga kahombre ko mismo, di ba? Pangatlo na po ito na nasa mataas na posisyon dati, di ba? Nung administrasyon pa nila. Ang nagsasabi na ganun, ang hirap tuloy isipin kung sino ba talaga ang nagsasabi ng totoo. Si former PRR, di ba? O kaya naman itong mga tau-tauhan niya lang dati, di ba? Which nasa mataas na posisyon sa PNP at sa kanyang DDS dati, which is yun, Davao Death Squad, di ba? Ito rin kaya ang dahilan, mga kahombre ko, kung bakit gigil ang ICC na imbestigahan sila. Kahit ng mga panahon na nakaupo pa kayo, di ba? Kasi doon nagsimula yan nung nakaupo pa sila na parang pumapasok sa eksena na ang ICC. Kaso syempre nakakalusot lang sila lagi, mga kahombre ko. Ganyan yung mga nila na dahil sa mga salitang wala kayong kinalaman dito sa bansa namin. Kasi mga banyaga lang kayo. Hindi kaya, hindi kaya meron lang talaga silang naririnig na sobrang totoo talaga, na sobrang tibay talaga ng mga pruweba, sobrang tibay talaga ng mga tao na nagsasabi sa kanila. Kaya gusto nila noong panahon pang nasa posisyon si Duterte na imbestigahan ang administrasyon or ang presidente, di ba? At paano rin nagkaroon ng lakas ngayon itong mga tetestigo raw laban sa inyo na magsalita laban sa inyo, di ba? Ngayon wala na kayo sa posisyon. Hindi kaya, syempre dahil napaka-easy lang, dahil wala na kayo sa posisyon, wala na kayong power, wala na kayong magagawa sa kanila ngayon, di ba? Kasi syempre, ang nakakatakot masyado yun kapag nasa posisyon ka tapos lumalaban ka, di ba? Kahit nasa tama ka, magiging automatically nasa mali ka, madaling gawin nyo. Hindi naman po siguro masama, former president, na marinig din namin ang sagot nyo about dito, di ba? Para lang kahit papano, although wala naman kaming bilang sa buhay nyo, pero kahit papano magkaroon man lang ulit ng kredibilidad kayo sa amin. Sa akin, for example, di ba? Yun lang po. Thank you po. So ayun guys, napanood nyo po si MG, painit ng painit yung pong nagiging awayan between sa kampo ng mga Duterte at sa kampo ng mga Marcos, okay, ng administration. At itong si MG, yun nga, medyo mabigat yung kanyang mga sinasabi. Galing yan, marami dyan galing dun sa mga testimony ni Las Cañas at saka mga ibang mga kapulisan daw dati. At mabibigat yung pong mga allegations na binabato po kay dating Pangulong Duterte. At natawag niya ay dating idolo. Yun po yung kanyang ginamit na salita sa kanyang mga TikTok. So sa TikTok mostly nagpo-post itong si MG. Pero yun nga ito guys 2024. Kaya meron tayong bagong series na sisimulan. Gagawa ako ng podcast, gagawa ako ng mga videos, i-cover natin araw-araw, umiinit na. Kasi yung mga pages nagkakawalaan, pati nga ako, nadamay pa Hindi mo ko, pati ako nadamay dyan. Pero bumibigat na po yung laban, yung mga pasaringan, yung mga awayan, at soon po ay makikita po natin yung magiging epekto pagdating po sa SMNI, pagdating po sa ICC, pagdating po sa mga ibang issue pa, even kay current Vice President Sara Duterte, ay imposible pong hindi maapektuhan sa issue na to. Ako, naniniwala po ako, it has come to a point na hindi na talaga maaayos. Talagang it will be an all-out war, and let us brace ourselves kasi 2024 is going to be a very wild year. Nagpahinga po ako sa politika last year, 2023. Kasi yun, medyo na-toxican ako pero syempre lalo ngayon ang dami pong mangyayari. So abangan po natin yan. So it's going to be a very very wild 2024. Duterte versus Marcos. Yan po ang ating bagong series. So abangan nyo po. You'll be seeing a lot of me more on this channel. So thank you very much guys. Bye-bye.